Matapos nga paalisin itong si Tata sa kanyang pinagtatrabahuan bilang pretender nga nitong si Venice. Ngayon dumating na nga itong si Venice ay wala na siyang silbi. Kaya naman sa kanyang bahay siya ay nagbalik normal. Kumakain na siya ng pagkain na dati niya kinakain at titira na ulit siya sa bahay na lagi niyang hinihigaan o bahay na lagi niyang tinutuluyan. Kung sa isang araw, isang iglap ay nagkaroon siya ng dream come true kung saan nakatira siya sa isang mansyon, ngayon ay babalik na naman siya sa umpisa. Malungkot ang kanyang pamilya, lalo't mawawalan siya ng trabaho dahil sa pagkakaalam nila ay doon kumukuha nga itong si Tata sa paggamot sa kanyang ina. Ganun sinabi ni Tata na huwag masyadong mag-alala sapagkat binayaran naman siya ni Francis at sa tingin niya ay makakatulong ng gusto yun sa kanyang ina na nagda-dialysis. Nakangiting inaabot nga nitong si Tata ang cheque na binigay nga nitong si Francis at agad niyang sinabi na hindi na nila alalahanin pa ang pera dahil meron na silang magagamit. At nagulat at nalisik ang mga mata ng kanyang pamilya nang matapos makita nila na hindi lang basta-basta na cheque yun dahil nagkakahalaga yun ng 5 milyon. At ayon sa kanila, sa teleserial lamang nila ito nakikita kaya hindi sila agad makapaniwala. Ngunit magkakaroon ito ng problema sapagkat ang tinta ng ballpen ay kumalat nga sa naturang cheque. Kaya't nag-aalala sila dahil batid nilang maselan ang mga bangko. Kaya't agad-agad pumunta nga itong si Tata sa pamilya ng mga Palma upang siguraduhin ang kanyang cheque na hindi tumalbog. Kailangan niya makausap si Francis. Ngunit humarang naman sa kanya ang malditang si Venice at sinabi nito hindi umano niya papalitan ang naturang cheque sapagkat hindi umano niya kasalanan na naging tanga-tanga siya at hindi inangatan ang cheque niya. Kaya naman gumagawa lamang umano ito ng dahilan ito ang si Tata na muling makita ang kanyang asawa. Ngunit mapilit itong si Tata sapagkat alam niya na wala na siyang panghahawakan at alam niya na yun lang ang tanging makakatulong para sa kanyang ina na may sakit. Kaya naman kung hindi umano siya papayagan na samahan itong si Tata ay siya na nga mismo ang maghanap ng paraan para makausap mo itong si Sir Francis tungkol sa cheque niya na nagkaroon nga ng konting aberya. Nasa palpangan ng di oras itong si Tata nitong si Venice dahil sa pagpupumilit niya na talagang makita itong si Francis para matulungan siya sa kanyang problema. Maya-maya pa nga ay dumating itong si Francis. Sinabi nito na hindi niya dapat iawayan itong si Tata dahil makakatulong siya dahil nga sa kailangan nila na panindigan ang sinabi nga nitong si Sir Gob kung saan kukunin nga ang menu nga na niluto nga nitong si Tata at hindi masusolve ang kanilang problema kung hindi nila kukunin muli itong si Tata. Kaya naman dapat ay magpakabait siya rito dahil si Tata lamang ang makakasolve sa kanyang problema ngayon. Kung hindi ay mabubuko siya ng Sir Gob na